Ang nobyo kong 10 taon na ay may kaibigan noong bata na pasaway. Iniwan ko ang kliyente ng mag-isa sa kwarto, pero 1 oras lang naman. Maganda ang ginawa ko ngayon. Pasensya na, Mr. York. Ang nangyari ngayon ay pagkakamali ng tauhan ko. Paano kaya ito? Bibigyan ka namin ng dagdag na 1% ng aming kita, bukod pa sa napagkasunduan natin. Michael, si Ava ay nag-plug ng infected na USB sa computer ng kumpanya at nagdulot ng pag-crash ng security system. Lahat mula sa IT department ay kailangang mag-overtime ng kalahating buwan. Kung hahayaan mo lang siya, malalagay tayo sa gulo agad. Ang pagkabigo ay ina ng tagumpay. Siguradong gagaling siya. Tingnan mo, maaaring pinacrash niya ang system, pero gusto lang niyang gumaling. Bilang nakatatanda sa kanya, dapat kang maging mapag-unawa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige. Ayaw kong marinig na pinupuna mo si Ava ulit. Sa araw ng business dinner, inimbitahan ni Ava ang mga kamag-anak niya mula sa probinsya. Nalaman ko at pinigilan sila. Doon ko lang nakuha ang 10 bilyong dolyar na deal. Mr. Carter, sino ang mga taong ito sa kwarto? Napunta ba ako sa maling kwarto? MS Reed. Ito ang pribadong kwarto na near-reserve ng kumpanya ninyo. Ang mga taong ito ay mga bisita na inimbita ni MS Baker. Ito ay katawa-tawa. Dalhin sila sa ibang kwarto ngayon na. Mr. Zeller, inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa inyo. Hindi ka namin bibiguin. Ikinalulugod kong makasama kayo. May tiwala ako sa kumpanya ninyo. Aalis na ako. Michael, binabati kita sa pag-secure ng. Bakit mo pinalayas ang aking mga magulang at kamag-anak? Dahil lang ordinaryong tao sila, kaya hindi sila pwedeng dumalo? Evelyn, natatakot ka lang ba na mas magaling ako sa iyo? Huwag kang umiyak. Gagawin kitang manager para makabawi sa iyo. Sige? Hindi ako sang-ayon. Nagdulot si Ava ng maraming gulo sa 1 taon pa lang. Hindi siya bagay maging manager. Evelyn, alam kong minamaliit mo ako dahil sa aking pinagmulan. Aalis na ako! Aalis na ako! Sige? Tumawid si Ava sa kalsada habang umiiyak at nabangga ng mabilis na kotse. Namatay siya sa lugar. Isinisi sa akin ni Michael ang lahat. Kasalanan mo lahat. Hindi mo ako pinayagang iangat si Ava. Minamaliit mo siya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya tatakbo palayo at nabangga ng kotse. Ibalik mo si Ava sa akin. Ibalik mo siya sa akin. Evelyn? Evelyn! Ava? Bakit ka nandito? Akala ko patay na siya noon pa. Evelyn, oras na ng trabaho. Siyempre nasa opisina ako. Alam kong gusto mo akong paalisin. Pero dapat man lang maghintay ka hanggang mapakasalan mo ang amo. Evelyn, susunduin natin si Mr. Zeller mula sa airport. Tandaan mong pumunta ng maaga sa Pinnacle Hall. Gusto ka talaga ni Mr. Zeller. Huwag kang mahuli. Pinnacle Hall? Mr. Zeller? Hunyo 13? 2025? Muling isinilang ba ako? Bumalik ako sa araw ng hapunan kasama si Mr. Zeller ng Glory Group. Evelyn, huwag kang mahuhuli, okay? Aalis na tayo ngayon. Maging mabait ka. Nakakakiliti. Oo? Hindi ako. Hindi mangyayari. Magiging mabait lang ako kung sasabihin mo ang magic word. Kung hindi, itutuloy ko ito. At hindi ako titigil. Pakiusap. Dahan-dahan lang. Ang kapal ng mukha. Siguradong baliw ako sa nakaraan kong buhay. Talagang naniwala ako na si Michael ay nakita lang si Ava bilang kapatid. Sandali,
Sasama ako sa inyo. Evelyn, pupunta kami doon para sa trabaho. Michael, anong klaseng nobya ang nakuha mo? Madali siyang magselos. Pupunta rin ako para sa trabaho. Sinabi mo na gusto ako ni Mr. Zeller. Dahil si Michael ay nagpapakaloko sa kumpanya para sa kanyang kababatang pag-ibig, kailangan kong makisama. Bahala ka. Gusto mo. Hi, Mr. Zeller. Siguradong pagod ka pagkatapos ng biyahe. Handa na ang hapunan. Gusto mo bang pumunta doon ngayon o magpahinga muna? Ikaw ang bahala. Hahayaan kitang magdesisyon. Papunta na ang kotse. Nasaan si Ava? Nandito siya. Nasaan ang kotse? Tito! Isang electric scooter? Hindi ba sinabi ko sa iyo na maghanda ng luxury 7-seater? 2 tao lang naman sila. Sayang naman kung 7-seater pa. Tsaka, oras ng traffic ngayon. Sobrang traffic. Mr. Zeller, ang isang tulad mo ay walang oras na sayangin. Mr. Zeller, mag-ingat kayo kapag sumakay kayo nito. Ito ang paborito kong scooter. Ang considerate ko naman. Sandali lang. Sino ka? Anong problema mo? Walang taong nagpapasakay ng bisita sa scooter. Siya ang assistant ni Mr. Hart. Ava Baker. Siya ang namamahala sa lahat ng arrangement ngayong araw. Sa nakaraan kong buhay, ginamit ni Ava ang kotse na para kay Mr. Zeller para sunduin ang mga kamag-anak niya. Hindi siya nakataksi, kaya sumakay siya ng scooter. Nalaman ko at pinigilan siya, pero nagreklamo siya tungkol sa akin at pinagalitan ako ni Michael. Sa buhay na ito, iiwan ko na itong gulo kay Michael. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Wala pang sinasabi si Mr. Zeller. Bakit ang sama mo naman? Mr. Zeller, pasensya na. Nagbibiro lang si Ava. May nasira sa kotse namin. Tama ba? Bakit hindi mo na lang kunin ang kotse ko? Ang babaeng iyon ay nakakatawa. Tara na. Siyempre, sabi ng nanay ko, ang pagtatrabaho sa opisina ay sayang sa talent ko. Ang isang kasing talino ko, dapat nag-shine sa entablado. May problema ba sa kanya? Hindi siya marunong makiramdam. Miss Baker ay ang childhood sweetheart ni Mr. Hart. Mr. Zeller, narinig ko po na mahina ang tiyan ninyo at kailangan kumain ng nasa oras. Kanina, inutusan ko na ang manager na ihain ang mga putahe. Handa na ang pagkain pagdating natin doon. Miss Reed, napakabait ninyo. Mr. Zeller, umaasa ako na hindi kayo magagalit sa pagkakamali namin kanina. Bilang paghingi ng tawad, naghanda pa si Ava ng sorpresa para sa inyo. Oo, Mr. Zeller. Para ito maipakita ang aming pasasalamat. Sana magustuhan ninyo ito. Pumasok na tayo, daan po dito. Sana ang sorpresa ay hindi mauwi sa sakuna. Inom tayo. Oo, inom. Kain kayo ng marami. Inom tayo. Masarap ito. Mr. Hart, nasa maling kwarto ba tayo? Tatawagin ko ang manager. Hindi. Tama ang kwarto. Ito ang kwartong inbook ko. Kain lang kayo ng busog. Kumuha pa kung gusto ninyo. Ang kumpanya ng anak ko ang magbabayad nito. Nandito si Ava. Halika at kumain. Ang sarap-sarap nito. Tatay, Nanay, Uncle James, Aunt Lisa. Hudson, magaling na magaling si Ava. Nagtatrabaho siya sa malaking kumpanya at nililibre tayo ng pagkain ng kumpanya at ang sasakyan na sumando sa atin. Iyon ba ang MPV na nakita natin sa TV, di ba? Malaki at mag-ara. Pwede pa akong humiga. Tita Lisa, may steak at fries. Kumain pa kayo. Kung gusto ninyo, pwede kayong magpapak. Mike, Mr. Zeller, huwag kayong tumayo dyan. Kumain na tayo. Ava, anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko na imbita si Mr. Lynch, ang VP ng Chamber of Commerce? Mike, mas maganda kumain kasama ang pamilya kaysa sa mga estranghero. Tingnan mo, lahat ay nagsasaya. Ava, huwag kang mag-alala. Pwede tayong magkaibigan. Mr. Zeller, umupo ka. Mamaya, mag-inuman tayo. Oo, halika. Nalalamig na ang pagkain.
Sa nakaraan kong buhay, hindi ako pumunta sa airport. Pumunta ako sa private room, nakita ito, at pinigilan ang lahat. Nagkunwari si Ava na inosente para samantalahin ang sitwasyon. Akala niya, ang mainit na kapaligiran ay magpapakilos kay Mr. Zeller. Pero ang isang business gathering ay hindi tulad ng hapunan sa probinsya. Ang pagkakakilanlan ng lahat ng bisita ay nagpapakita kung gaano pinahahalagahan ng host ang kliyente. Ipinapakita rin ito ang kakayahan at imahe ng kumpanya. Mike, tingnan mo kung gaano kainit ang tatay ko. Ava, ano ba yan? Tigilan mo yung kalokohan mo. Sabihin mo sa kanila na umalis. Hindi ako nagbibiro. Dapat kong isama ang mahal ko sa buhay bilang bisita rin natin. Pinalaki ako ng mga magulang ko, kaya mahalaga sila sa akin. Bakit hindi ko sila maiimbita na kumain kasama ang importanteng bisita tulad ni Mr. Zeller? O sa tingin mo ba ang mga magulang kong taga-probinsya ay hindi sapat? Minamaliit niyo ba silang dalawa? Bakit kayo ganun? Mapagmataas. Mr. Hart, ganito ba kayo trato sa mga bisita? Ang pamilya ng empleyado mo ay kumain ng libre at tinawag pa kaming mapagmataas. Malapit na bang magsara ang kumpanya mo? Sigurado, hindi mo sinusubukan na iwasan ang bayad at bayaran si Miss Baker sa ganitong paraan. Mr. Zeller, misunderstanding lang po. Talaga yon. Kakapasok lang ni Ava sa kumpanya. Hindi pa siya marunong sa mundo. Sana, pwede niyo siyang patawarin. Papalit ako ng ibang putahe. Kakain tayong muli kasama kayo. Mr. Hart, ang pagpapakain sa inyong mga bisita ng tira-tira ay ang paraan nyo ng pagpapakita ng sinseridad? Ano bang problema sa mga tira? Malinis naman sila. Pinalaki pa nila akong isang napakakakayahang babae. Nasa katinuan ba si Ava? Wala akong pakialam kung ganito siya sa opisina, pero paano siya naging ganito kaloko sa mga tagalabas? Ano ba ang tingin niya sa business dinner na ito? Isang kakayahang babae? Mr. Hart, ayos ka lang ba? Pinayagan mo ang babaeng ito na magulo sa okasyong tulad nito. Si Mr. Zeller o ang Glory Group ba ay isang biro sa iyo? Bakit mo nasabi yon? Tumahimik ka. Tigilan mo na ang pagsasalita. Sabihin mo sa kanila na umalis na ngayon. Tatay, nanay, mauna na kayo kasama ang iba. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kami kailangan dito? What be? Napaka-successful na ni Ava ngayon. Makinig na lang tayo sa kanya. Sige, tara na. Tigilan mo na ang pagkain. Tara na. Ano? Hindi pa kami tapos. Gusto mo nang umalis kami? Hindi na sana niya kami inimbita simula pa lang. Mr. Zeller, talagang pagkakamali ito sa amin. Ipapalit ko ang mga putahe. Mangyaring bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Hoy, bilis! Dalhin mo rito ang figurine na inihanda ko para kay Mr. Sela. Ha? Yung figurine na pinuntahan nating bilhin. Yun? Akala ko ibibigay lang natin sa kanya pagkatapos makuha ang proyekto. Ibinibigay na natin kay Mr. Zeller yan. Hindi na mahalaga. Bilisan mo. Mr. Zeller, ito ay isang pinagpalang figurine mula sa Prosper House. Ikaw at ang iyong asawa ay abala sa trabaho at na-miss ang tamang panahon para magkaanak. Pinaghirapan ko talaga itong makuha para sa inyo. Sana ikaw at ang iyong asawa ay matupad ang inyong pangarap sa lalong madaling panahon. Ang thoughtful naman. Tandaan mo na imbitahan ako kapag ipinagdiriwang mo ang kaarawan ng iyong anak sa hinaharap. Mr. Hart, huwag kang mag-alala. Kung magtagumpay ito, siguradong iimbitahan kita. Hihintayin ko ang pagdiriwang. Ang sama nito. Tara na. Malamang nagkamali siya. Nasaan ito? Dalhin mo ang figurine. Mike, pasensya na. Aksidente ko itong nabasag noong 2 araw. Ano? Nabasag mo? Pero tingnan mo. Tada! Nilagay ko talaga ang paborito kong litrato sa loob. Mike, tingnan mo ito. Pumunta ako sa Antarctica 2 araw na ang nakalipas para kunan itong litrato kasama ang mga penguin. Hindi madali. Tingnan mo. Kailan mo ito nabasag? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nabasag ko ito 2 araw na ang nakalipas. Pero nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sinikap kong ayusin ito. Umorder ako ng bago mula sa $10 store. Darating lamang ito sa loob ng 2 araw. Inisip ko na dahil gusto nila ng anak, inilagay ko na lang ang litrato ko sa loob dahil swerte ako. Lagi sinasabi ng magulang ko na ako ang pinakamalaking biyaya nila. Akala ko magugustuhan niya kung ilalagay ko ang paborito kong litrato sa kahon para sa kanya. Di ba? Ava, baliw ka ba? Paano magiging pareho? Bakit mo ako sinigawan? Sinubukan ko ang lahat para ayusin iyon. Bakit mo ako sinisigawan? Dahil sa maliit na bagay. Sige, okay. Ava, huwag kang umiyak. Hindi ko sinadyang sumigaw sa iyo. Masyado akong nainit. Huwag kang umiyak. Nasasaktan ang puso ko. Isa'y umiiyak, isa'y umaaliw. Ang sweet naman. Sa nakaraang buhay ko, dahil sinira ni Ava ang figurine,
Kinuha ko ang rosewood figurine ng tatay ko at ipinadala ito para payapain si Mr. Zeller. Sa pagkakataong ito, wala akong gagawin. Gusto kong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Nagsasadula ba sila? Tama ba ang pag-iisip ni Mr. Hart? Apektado rin ba siya? Sayang sa oras. Tara na. Hoy, Mr. Zeller! Mike, galit ka pa ba sa akin? Hindi ko sinasadya. Sinikap kong gawin ang aking makakaya. Evelyn, malapit ka kay Mr. Zeller. Humingi ka ng tawad sa kanya. Dito ako kasama si Ava. Huwag kang umiyak, okay? Mukha kang pangit. Hindi lang ako makikipag-ayos kay Mr. Zeller. Sisikapin ko ring makuha ang deal. Pero ang kontrata ay hindi mapupunta sa pamilya Hart. Mr. Zeller. Bakit ka nandito? Mr. Zeller, pasensya na sa kanilang pagkakamali. Pero kami, ang Mason Corp, ay tunay na tapat. Para sa proyektong ito, pwede mo akong kausapin. Makikipagtulungan sa iyo? Pag-uusapan natin ito habang kumakain. Naghanda ako ng regalo para sa iyo. Mr. Zeller, magugustuhan mo ito. Miss Raid, paalalahanan kita. Sinabi na ninyo iyan ng maraming beses. Pero sa bawat pagkakataon, kami ay nagulat. Gusto kong humingi muli ng tawad. Pero sa pagkakataong ito, 2 minuto lang ang kailangan ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Mr. Zeller. Dahil sa iyong katapatan, bibigyan kita ng pagkakataon. Mr. Zeller, Tito. Ang estatwa na ito ay mukhang marangal at sagrado. Ito ang huling gawa ni Mr. Quinn Hunt. Ano? Gawa ito ni Mr. Quinn Hunt. Ang kanyang mga gawa ay kilala sa pagpapala sa mga tao ng anak. Mr. Zeller, baka may magandang balita sa lalong madaling panahon. Pakiusap, pagpalain mo ako ng anak. Talagang ibabalik ko ang biyaya. Kumusta? Sean, bumalik ka agad. Buntis ako. Ano? Buntis ka? Mahal. Hindi. Aking Reyna. Huwag kang masyadong gumalaw. Babalik ako agad. Miss Wright. Ang galing. Hindi. Pinagpala ka lang dahil sa iyong kabutihan. Ang Glory Corp ay masaya na makipagtulungan sa isang maswerteng tao tulad mo. Henry, manatili ka rito at asikasuhin ang proyekto. Opo. Miss Raid, ang kaling mo. Nambobola ka. Sumusunod lang ako sa aking mga alaala. Sa oras na ito, sa aking nakaraang buhay, nalaman ng asawa ni Mr. Zeller ang kanyang pagbubuntis, natupad ang kanyang pangarap, at nakita niya si Michael sa ibang pananaw. Pero akin na ngayon ang kaluwalhatiang iyon. Ngayon, ang pinakamagandang tao ay sumama sa akin sa theme park. Ako rin ang pinakamagandang prinsesa ngayon para sa atin. Pinapayapa ko si Mr. Zeller, pero si Michael ay nagkaroon ng oras para isama si Ava sa isang romantikong date sa theme park. Kaya pala, hindi man lang siya tumawag o nagpadala ng mensahe. Malamang nawalan siya ng bait sa biyahe ng roller coaster. Mukhang kailangan ko pabilisin ang mga bagay. Evelyn, ito ay bagong luto sa kaldero. Kumain ka. Evelyn, bakit mo inilabas lahat? Lilipat ka ba? Oh, lilipat na ako. Nancy, may mga bagay na hindi ko kinuha. Pwede mong kunin kung gusto mo. Mag-iingat ako ng isa para maalala kita. Matagal tayong nagsama. Hindi ko kayang makita kang umalis. Sa hinaharap, babalik ako madalas para bisitahin ka.
Mrs. Hart Sr. Ano? Si Mr. Hart Sr. ay nasa ospital? Pupunta ako dyan. Mula noong araw na sinaktan ako ni Michael, wala nang natira sa pagitan namin, pero ang kanyang mga magulang ay mabuti sa akin dati. Pupuntahan ko sila at tatapusin ang lahat sa pagitan namin ni Michael. Evelyn, nandito ka na. Oh, bakit ka nagdala ng maraming bagay? Tingnan mo sarili mo. Pinagpapawisan ka. Umupo ka. Umupo lang. Uminom ka ng tubig. Salamat. Mr. Hart Sr., ano ang pakiramdam mo? Mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Bakit hindi ka nagpalit ng damit bago bumisita sa amin? Bakit naka-business suit ka? Ayos naman ang business suit na ito. Si Evelyn ay napakaganda. Bagay sa kanya ang lahat. Tatay, ano ang problema? Bakit bigla kang nagkasakit? Pareho lang noong dati. Mr. Hart Sr., matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka? Ayos lang ako. Pero pinalaki ni Alicia ang bagay na iyon. Michael, bakit ka sumama kay Ava? Hindi ba sinabi ko sa iyong sumama kay Evelyn? Noong tinawagan mo ako, magkasama kami, kaya isinama ko si Ava. Tatay ay nakita si Ava na lumaki. Nag-aalala siya sa tatay ko. Kahit ganoon, pwedeng siya mismo ang bumisita. Bakit sumama sa iyo? Hindi ito tama. Sobrang nag-alala ako kay Mr. Hart Sr., kaya gusto kong sumama kay Mike, pero nakahinga ako ng maluwag dahil maayos naman siya. Alis na ako. Huwag kang umalis. Dahil nandito ka na, manatili ka na lang. Ayaw ko lang makita kang naghihirap dahil sa akin. Tama na. Bumisita sa akin si Ava dahil sa pag-aalala. Bakit ka nagkakagulo? Humingi ka ba ng opinyon ko? Evelyn, may problema ka ba kung mananatili si Ava dito? Wala, Mr. Hart Sr. Pinalaki mo si Ava. Malapit kayo sa isa't isa. Naiintindihan ko. Ganito dapat kumilos ang manugang ng mga Hart. Evelyn, mga 30 ka na, di ba? Namiss mo na ang pinakamagandang panahon para magbuntis. Mayroon lang tayong isang tagapagmana. Sa loob ng 3 henerasyon. Sa tingin ko, dapat kang magbuntis at magpakasal pagkatapos manganak ng ating unang apo. Sa ganoong paraan, hindi ka pagtatawanan ng mga tao. Hoy, ano bang sinasabi mo? May mali ba? Mahalaga ang magkaroon ng tagapagmana. Ano bang mali sa mungkahi ko? Bukod dito, tungkulin ng babae ang magkaanak. Hindi pa niya nagampanan ang kanyang tungkulin. Tama ba iyon? Mr. Hart Sr., eto, kumain ka ng mansanas. Siya. Evelyn, makinig ka kay Mr. Hart Sr. Huwag mong alalahanin ang mga gawain ng kumpanya. Matalino ako, kaya makakatulong ako kay Mike. Ava, hindi mo ako binigo. Ang thoughtful mo naman. Magiging malaking biyaya kung magkakaroon tayo ng manugang na tulad niya. Matutupad ang hiling mo. Mr. Hart Sr., hindi ba ako masyadong matanda para magbuntis? Bata pa si Ava. Kaya niya iyon. Pwede mong hingiin kahit ilang anak ang gusto mo. Evelyn, anong ibig mong sabihin? Suhestiyon lang yon. Bakit ka ba nagagalit? Ano? Masakit ang katotohanan? O ano? Mrs. Hart Sr., may mga trabaho ako. Kaya aalis na ako. Wait. Uy, Evelyn. Evelyn. Tigilan mo yan. Pinagmumukhaan niya ang asawa niya ayon sa gusto niya. Tama ba yan? Pag naliwanagan na siya, babalik siya. Kasalanan ko iyon. Ginalit ko si Evelyn. Kinailangan ni Mike na tiisin yon dahil sa akin. Naaawa ako kay Mike. Narinig mo yon? Lalaki siya. Paano niya hinahayaan na apihin siya ng isang babae? Sobra na yan. Mr. Hart Sr., huwag kayong magalit. Kumalma ka. Dahan-dahan lang. Ang galing kung ang manugang natin ay kasing bait ni Ava. Masaya ka ha? Pero ang kaligayahang yan ay hindi magtatagal. John, ano ba ang sinasabi mo? Marami nang narinig si Evelyn. Malungkot siguro siya. Michael, puntahan mo si Evelyn ngayon at humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi ka niya patawarin, huwag ka na lang bumalik. Evelyn? Evelyn? Ilang salita lang sinabi ng tatay ko. Bakit ka biglang umalis ng ganyan?
Sinusubukan mo bang maging bastos sa kanya? Pumunta ka ba rito para sabihin ang lahat ng basurang ito? Tungkol sa proyekto kasama ang Glory Group, ano na ang progreso ng unang yugto? Wala pang progreso. Mr. Zeller tumangging pumirma sa kontrata. Sandali. Paano nangyari iyon? Evelyn, sinadya mo bang guluhin iyon dahil lang kasama ko si Ava? Hindi ba dapat kay Ava mo itanong kung bakit tayo nabigo makuha ang kontrata? Inimbitahan niya ang kanyang mga kamag-anak para kumain sa gitna ng isang seryosong business dinner. Nagpakita ba siya ng respeto kay Mr. Zella? Huwag mong kalimutan na ang Glory Group ang nangingibabaw sa larangang ito. Maraming tao ang naghihintay na makipagtrabaho sa kanila. Ano ang nagpapaisip sa iyo na makukuha mo ang kontrata? Paning niya? Sandali. Inimbitahan ni Ava ang kanyang mga kamag-anak dahil sa kabutihang loob. Gusto niyang ibahagi sa kanila ang isang magandang bagay. Hindi ka ba pwedeng maging mas bukas ang isip? Dapat kay Mr. Zeller mo sabihin iyan. Sa halip na sa akin. Kung tatanggapin ni Mr. Zeller ang iyong paliwanag, sasang-ayon din ako. Mr. Hart, bakit hindi mo mismo makipagkita kay Mr. Zeller? Kung pupunta ako sa kanya ngayon, mamumura lang ako niya. Kaya, alam mo naman, na mapapagalitan ka. Evelyn, pwede bang tumigil ka sa pagiging sobrang sarcastic? Kakausapin ko si Ava para hindi na siya magkamali ng ganoon. Michael, sinasabi mo iyan tuwing nagkakagulo siya. Mabagal si Ava. Siguro dahil mag-isa lang siya. Walang gumagabay sa kanya. Mas maging matiyaga ka lang. Paano kung ganito? Siya ay makikipagtrabaho sa akin. Gagabayan ko siya ng mabuti. Nakalimutan mo ba na pagkatapos niyang ikulong ang kliyente sa opisina, ginawa mo na siyang personal assistant mo? Oh, kaya hindi mo rin siya ginabayan ng maayos? Evelyn, pwede bang tumigil ka sa pagiging agresibo? Hindi ako komportable. Makakausap ko ng maayos si Ava. Naniniwala ako magiging mahusay siyang assistant. Sige, pwede mong hintayin na dahan-dahan siyang lumaki. Paalala lang sa'yo, napakahalaga ng proyektong ito kasama ang Glory Group bago maglisting ang ating kumpanya. Kailangan mong malaman kung paano ipapaliwanag ito sa lupon ng mga direktor. Evelyn, kung pagsasabihan mo siyang humingi ng tawad ngayon, hindi lang siya masisante, kundi hindi na rin siya makakasurvive sa larangang ito. Alam mo, ang tatay ko ay laging itinuturing siya bilang sarili niyang anak na babae. Kung mahirapan siya dahil sa akin, mapapagalitan ako ng husto. Pero kung ako ang sisisihin, mawawala ang aking kredibilidad bilang CEO. Ang mga shareholders na iyon ay magdududa sa akin. Gusto niyang protektahan ang kanyang mahal, pero hindi kayang isuko ang kanyang posisyon. Sobrang gahaman mo at gusto ang magkabilang panig. So, ano ang balak mong gawin? Evelyn, ikaw ang namamahala sa proyektong ito. Mataas ang tingin sa'yo sa kumpanya. Paano kung ganito? Aminin mo na nawala ang deal dahil sa iyong pagkakamali. Tiwala sa'yo ang mga matatanda, kaya hindi ka nila hahabulin. Ibaba ka sa posisyon mo, pero iaangat kita ulit sa ilang saglit. Huwag kang mag-alala sa sahod at benepisyo mo. Babayaran kita ng doble. Evelyn, mahal mo ako. Hindi mo gusto na nasa mahirap akong sitwasyon. Alam ni Michael na mahal ko siya. Kaya sinasamantala niya ang pagmamahal ko para ako ang sisihin. Pero bakit? Bakit ako ang sasalo ng sisi? Ang mahal niya ang nagkamali. Iniisip ba niya na madali akong utuin? Kumalma ka. Kumalma. Evelyn, hindi pa oras. Hindi pa oras para makipag-away sa kanya. Talaga? Siyempre. Evelyn, 10 taon na tayong magkasama. Tiyak na alam mo ang nararamdaman ko. Siya, kung gusto mo. Evelyn, ikaw ang pinakamabait. Evelyn? May gagawin pa akong trabaho. Samahan mo na lang ang tatay mo. Si Evelyn, ikaw ang pinakamagandang kasintahan sa mundo. Sana masabi mo pa rin iyan sa hinaharap. Nagsimula ang pulong ng alas 9 ng umaga. Alas 9:30 na. Bakit wala pa si Mr. Hart? Ano ba talaga ang ginagawa niya at nahuli siya sa napakahalagang pulong? Magpahinga ka lang.
Malamang busy siya sa proyekto ng Glory Group, kaya siya nahuli. Kung totoo iyan, maganda iyon. Sa kasamaang palad, natuloy ang deal. Ano? Natuloy ang deal? Paano nangyari iyon? Naalala ko mataas ang tingin sa atin ni Mr. Zeller. Mas Rate, ano ang nangyari kahapon? Bakit tayo natalo sa napakalaking proyekto? Humihingi kami ng paliwanag. Kumalma kayo, lahat. Pagdating ni Mr. Hart, ipapaliwanag niya sa inyong lahat. Mike, ang kulit mo. Sasabihin ko sa tatay mo na binubuli mo ako. Patawarin mo ako, okay? Mr. Hart, hintay ka namin ng halos 1 oras. Bakit ngayon ka lang dumating? At saka, ito ay pulong ng lupon. Bakit ka nagdala ng kakaibang tao dito? Sineseryoso mo ba ang pulong na ito? Miss Lowe, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin na kakaiba ako? Tingnan mo, ito ay fashion. At saka, kailangan ba akong magdamit ng formal para lang dumalo sa pulong? Ang bastos! Sino ka ba para sumabad sa iyong nakatataas? At saka, assistant ka lang ni Mr. Hart. Wala kang karapatan na dumalo sa pulong ng lupon. Lumabas ka dito ngayon. Mike, ayaw kong pumunta. Gusto kong manatili rito kasama ka. Miss Lowe, ang presensya ni Ava sa pulong ngayon ay mahalaga. Mariin kong iminumungkahi na manatili siya. Mr. Hart, nagbibiro ka ba? Mahalaga ba talaga ang isang assistant? Kaya, ang sinasabi mo ay, kami mga shareholder ay hindi mahalaga? Mr. Hart, wala akong pakialam kung sino ang paborito mo o pinoprotektahan. Ito ay pulong ng mga shareholder. Hindi mo ito palaruan. Miss Love, pakiusap, huminahon ka. Miss Baker ang namamahala sa pag-ho-host kay Mr. Zeller. Alam niyang mabuti ang proyekto ng Glory Group. Kung mananatili siya, mas magiging madaling linawin ang mga detalye sa bandang huli. May punto si Ms. Rate. Sige, susundin natin ang mungkahi ni Miss Reed. Evelyn, ikaw ang pinakamahusay. Walang anuman. Tingnan natin kung pasasalamatan mo pa ako mamaya. Magaling ang matandang iyan sa pagpapanggap na mabait. Lahat tungkol sa proyekto kasama ang Glory Group. Nagpa siya si Mr. Zeller na wag makipagsosyo sa atin. Wala na ang deal. Ano? Paano nasira ang isang proyektong tulad nito? Noong huli tayong nagkita kay Mr. Zeller, siya ay optimistiko tungkol sa pakikipagtulungan sa atin. Mr. Hart, bilang taong namamahala sa proyektong ito, may utang ka sa amin na paliwanag. Naiintindihan ko ang pagkabigo ng lahat. Ngunit ang taong responsable para sa proyektong ito ay ang ating vice-presidente, si Evelyn. Iminumungkahi ko. Aksyong pandisiplina. Isang demosyon. May mga pagtutol ba? Dapat siyang paalisin sa kumpanya. Tutol ako. Evelyn, alam kong hindi ka komportable, pero hindi ka dapat naiinis. Anong nangyayari kay Evelyn? Hindi ba tayo nagkasundo na? Ako ang naiinis? Mr. Hart, ang interes ng kumpanya ang nauuna sa lahat. Ako, Evelyn Reed, hinding-hindi ipagsasapanganib ang kumpanya dahil sa maling awa. Itong ebidensya na hawak ko ay magpapakita kung sino talaga ang responsable sa proyekto ng Glory Group. Evelyn, ikaw. Anong masama sa mga tira? Malinis naman tayo. Dahil matagal na nilang gusto ng anak. Inilagay ko lang ang litrato ko roon dahil ako ay napakaswerte na tao. Laging sinasabi ng mga magulang ko ako ang pinakamalaking biyaya nila. Akala ko magugustuhan niya kung ilalagay ko ang paborito kong litrato sa kahon para sa kanya, di ba? Ano ang iniisip niya? Pinapayagan ang kanyang mga kamag-anak na mahirap kumain sa event. Sinira niya ang maliit na estatwa para kay Mr. Zeller at pinalitan ng sarili niyang litrato. May problema ba siya sa utak? Na hindi kami pinahiya ni Mr. Zeller sa harap ng lahat ay isang paggalang na. Hoy, Mr. Zeller. Michael, galit ka pa ba sa akin? Mr. Hart, hindi mo ba nakita na umaalis na si Mr. Zeller? Bakit hindi mo siya hinabol? Inalo mo na lang ang iyong munting assistant. Mr. Hart, nawalan ka na ba ng ganap na saysay ang iyong mga prioridad? Seryoso akong nagdududa sa iyong kakayahang mamuno sa Mason Corp. Mr. Hart,
May utang ka sa amin ng paliwanag para sa gulo na ito. Huwag kang maging masama kay Michael. Pareho kaming nagsisikap para masigurado ang deal na ito. Nagsumikap kayo? Nagsumikap kayo ng husto, kaya sinira ninyo ang proyekto. Maraming salamat. Ang sama mo sa akin. Masama kang tao. Bakit mo pinakita ang video na iyon? Dahil ba sa iyong katawa-tawang selos? Sinasadya mo bang sirain siya? Sabihin mo. Sabihin mong gawa-gawa mo ang video at saluhin mo lahat ng sisi. Kung hindi, tapos na tayo. Eh di maghiwalay na tayo. Michael, akala mo ba talaga gusto ko pa isang bulag at delusional na tanga tulad mo? Evelyn, baliw ka ba? Makikipag-break ka sa akin? Sasabihin ko sa'yo, galit na galit ako. Humingi ka ng tawad. Ngayon din. Tulad ng nakikita ng lahat, si Michael ay kumikilos ng hindi makatwiran, walang pagpapasiya at nasira ang interes ng kumpanya. Iminumungkahi ko ang agarang pagtanggal sa kanya bilang CEO. Evelyn, vice-presidente ka lang. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na tanggalin ako bilang CEO? Walang katotohanan. Inaamin ko ito ay aking pagkakamali. Ngunit huwag mong kalimutan, ako si Michael Hart, ang nagtayo ng Mason Corp mula sa wala hanggang sa kung ano ito ngayon. Kung wala ako, wala ang Mason Corp. Hinihiling ko sa inyong lahat na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon? Mikhail, sinira mo ang mga patakaran upang dalhin si Ava sa kumpanya. At paulit-ulit mo siyang pinrotektahan noong nagdulot siya ng gulo dahil lang nagustuhan mo siya. Wala ka nang natitirang pagkakataon. Wala ka bang hiya para humingi ng isa pang pagkakataon? Tumahimik ka nga, isa pang salita at pagsisisihan mo. Evelyn, alam ko ginagawa mo ito para angkinin ako bilang sa iyo. Ngunit mali ang iyong pinili. Ang lahat ng ginawa mo ay lalo mo akong napapuot sa iyo. Bahala ka. Dating nobyo. Evelyn! May magandang balita akong ibabahagi sa inyong lahat. Pagkatapos ng piging kagabi, personal kong binisita muli si Mr. Zeller. Naantig sa aking katapatan, pumayag siya na ipagpatuloy ang ating pakikipagsosyo. Ngunit sinabi ni Mr. Zeller, ang deal na ito ay susulong lamang kung hindi kasali sina Michael at Ava. Mahusay. Mahusay iyan. Sa wakas, naging kasosyo na tayo ng Glory Group. Ibig sabihin, ang Mason Corp ay maaaring magpatuloy sa IPO ayon sa plano. Miss Reed, napakagaling mo talaga. Ikaw ang nagpaging posible nito. Evelyn, niloko mo ako. Ano ang sinusubukan mong sabihin, Mr. Hart? Ipinapahayag mo ba na hindi sinira ni Ava ang deal? O na hindi mo iniwan ang kliyente para aliwin ang iyong kababata? Bukod pa riyan, lumaban ako ng buong lakas para iligtas ang deal na ito. Tungkol sa iyong posisyon bilang CEO, ang isang taong walang kakayahan sa propesyonal na paghatol ay hindi kailanman naging kwalipikado sa simula pa lang. Lahat, ngayon ay inyong pagkakataon na linawin ang inyong paninindigan. Sinusuportahan ko ang panukala ni Miss Reed. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Lester, huwag kalimutan, noong kailangan mo ng pera, ako ang tumulong sa iyo. Nangako ka na susuportahan mo ako habang buhay. Mr. Hart, iyon ay isang personal na pabor. Ang negosyo ay negosyo. Hindi sila maaaring pagsamahin. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos mong bumaba, susustentuhan ko ang iyong buwanang gastusin sa pamumuhay. Ikaw? Xavier, noong nagkamali ka, ilang taon na ang nakalipas, pinrotektahan kita. Mr. Hart, kung hindi dahil doon, matagal ko nang iminungkahi ang iyong pag-alis. Ano naman sa iyo, Sarah? Pareho tayong mula sa iisang bayan. Hindi naman seryoso sinusuportahan mo rin si Evelyn? Mr. Hart, kailangan kong sumama sa nakararami. Bukod pa riyan, kumikilos tayo para sa ikabubuti ng kumpanya. Totoo naman. Sa pagkakataong ito, nagkamali ako dahil kay Ava. Pero inamin ko ang aking pagkakamali. At ang deal ay nakuha na. Bakit? Bakit ayaw mong kalimutan ito? Dahil walang sino man dito ang gustong magpatuloy sa paglilinis ng iyong gulo. Mikhail, alam mong si Ava ay nagdudulot ng gulo paulit-ulit, ngunit hindi mo ito pinansin sa bawat pagkakataon. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. May lakas ka pa ng loob na magtanong?
Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Karapat-dapat sa iyo. Tama na ang iyong kalokohan. Evelyn, huwag kalimutan, hindi lang ako ang CEO. Pag-aari ko rin ang 25% ng mga bahagi ng kumpanya. Ako ang pinakamalaking shareholder. May kapangyarihan akong magveto. Evelyn, ikaw ang dapat alisin. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa'yo, lalapit ka at hihingi ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi, gagamitin ko ang aking mga karapatan bilang pinakamalaking shareholder at aalisin kita sa posisyon mo bilang Vice President ngayon din. Tama iyan, Evelyn. Humingi ka na lang ng tawad. At baka si Michael bigyan ka pa ng pagkakataon alang-alang sa dati ninyong samahan. Hindi ba sa tingin mo, masyado pang maaga para umasta, na parang panalo na? Sigurado ka ba talaga na kayo ang panalo dito? Naglalaro ka pa ba? Anong panlaban sa tingin mo ang natitira sa'yo? Huwag mong sabihin. Umaasa ka sa mga shareholder na ito? Kahit na lahat sila ay sumuporta sa'yo, ano naman? Ako ang pinakamalaking shareholder. Kung gusto kitang paalisin, walang makakapigil sa akin. Miss Reed, batay sa patakaran ng kumpanya, ang pinakamalaking shareholder ay may kapangyarihan ng veto upang tanggalin ang sinumang ehekutibo. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Michael, binigyan kita ng bahagi ng aking shares. Para maging ikaw ang pinakamalaking shareholder. Anong nangyari? Bakit galit na galit ka? Yung mga matatandang mangmang. Sabi nila, hindi raw ako capable at tumanggi silang sumunod sa aking utos. Anong autoridad ba ang meron ako bilang CEO? Mas mabuti pa siguro mag-resign na lang ako at umuwi na. Galit mo na naman yan. Paano kung ililipat ko ang 10% ng shares ko sa'yo? Pagkatapos, magkakaroon ka ng 25% ng shares ng kumpanya? Gagawin kang ang pinakamalaking shareholder? Magkakaroon ka ng buong kapangyarihan sa kumpanya. Talaga? Ibibigay mo talaga sa akin ang shares mo? Siyempre. Inihanda ko na lahat. Totoo ba yan? Evelyn? Ang galing mo. Paano ka naging ganyan kagaling? Pangako ko na ako, si Michael Hart, hinding-hindi ka bibiguin sa buong buhay ko. Ano naman? Kusa mo naman ibinigay sa akin. Hindi naman kita pinilit. Sabihin na natin, ang shares mo ay akin na ngayon. Ako pa rin ang pinakamalaking shareholder. Michael, wala kang hiya. Si Miss Reed ay tapat sa'yo. Ganyan mo siya suklian? Assistant ka lang. Ano ang karapatan mo para sumigaw sa akin? Magsabi ka pa ng isang salita. At ikaw ay sisipa sa kumpanyang ito ngayon din. Ikaw. Michael, pagkatapos ng 10 taon, talagang hindi mo ako kilala. Ako, si Evelyn Reed, hindi pumapasok sa laban nang hindi handa. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ang 25% na shares na hawak mo ay hindi na sa iyo. Simula ngayon, ako, si Evelyn Reed, ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kung sino man ang makakuha ng deal sa Glory Group, makukuha ang shares ng kabilang partido. Peke ito. Lahat ito ay peke. Peke mong ginawa ang kontratang ito. Hindi ko pinirmahan ang anumang tulad nito. Ganoon ba? Baka dapat mong tanungin ang iyong kababata. Dinala niya ang kontratang ito. Aba, ano ba talaga ang nangyayari? Pinayagan kitang pumirma. Ava, paano mo nagawa ito? Dahil lagi kang sinasalungat ni Evelyn, bawat patakaran na iyong iminungkahi ay tinanggihan. Sinusubukan ko lang tumulong sa'yo. Sino ang nakakaalam na si Mr. Zeller ay matigas ang ulo? Siya ay pumirma ng deal kay Evelyn sa halip. Kaya, natalo tayo. Hindi ito kasalanan ko. Ava, sinira mo ako ng tuluyan. Kaya talagang magalit si Michael kay Ava. Michael, paano mo ako sinaktan? Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Si Evelyn yan! Alam na niya ang tungkol sa taya simula pa. At iginiit pa rin niya na pumirma kay Mr. Zeller. Gusto niyang nakawin ang mga bahagi mo. Tumahimik ka. Evelyn, tingnan mo, wala akong alam sa kontratang ito. Pwede ba nating kunwari hindi ito nangyari? Hindi. Evelyn, kailangan mo ba talagang maging ganito kawalang puso?
Ikaw ang unang sumira sa aking tiwala. Palabasin mo siya. Mr. Hart, hindi pagwawasto. Hindi ka na ang CEO. Si Michael ka na lang ngayon. Dito, huwag mong gambalain ang aming pulong. Evelyn, hindi pa ito tapos. Michael, hintayin mo ako. Ituloy natin ang pulong. Michael, teka. Lumayas ka. Michael, kaya pa nating baguhin ito. May alam akong paraan para makuha mo ang deal. Paano? Sa totoo lang, hindi malaking bagay kung nasa kay Evelyn ang shares. Mahal na mahal ka niya, umuwi ka, kausapin mo siya ng maayos, at ibabalik niya sa iyo ang shares. Eksakto. Ang mga babae ay malambot ang puso. Ngayong gabi, aayusin ko ang lahat. Pagkatapos, titigil na siya sa gulo. Ay, maganda ito. Hinahanap ko ito. Maganda rin ang florera na ito. Lagi nagrereklamo ang anak ko na walang paglagyan ng bulaklak. Ayos na ang problema. Anong ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa inyo na galawin ang mga gamit namin? Sinabi ni Evelyn na kunin namin. Sabi niya ayaw na niya ang mga ito. Sabihin niya na kumuha na lang kami. Sige, umalis na tayo. Mahal na mahal ni Evelyn ang bahay natin. Imposibleng papayagan niya ang sinuman na kunin ang mga gamit natin. Medyo pakaliwa. Hindi, bumalik. Konting pa. Okay? Perpekto. Sa wakas, simula ngayon, ito na ang magiging tahanan natin. Ito ang tahanan natin. Ay, anong nangyayari? Kinukuha ng mga kapitbahay lahat ng gamit natin. Nag-away sina Evelyn at Michael. Hindi lang niya kinuha ang sarili niyang mga bagay. Pinakuha niya sa mga kapitbahay ang lahat ng iba pa. Ang lala naman. Sobra na ito. Okay lang na umalis siya ng bahay. Pero ibigay ang mga gamit sa bahay? Buti na lang, hindi pa siya napapangasawa sa pamilya Hart. Kung hindi, kahit lahat ng yaman natin ay hindi makakaligtas sa kanya. Eksakto. Si Evelyn ay talagang lumayo na. Ava, usapin ito ng pamilya namin. Pakiusap umalis ka na. Sige, ganun na lang. Si Michael ay hindi man lang ako hinabol gaya ng dati. Abangan, Si Evelyn at lahat ng shareholders ng kumpanya ay tinanggal ako bilang CEO. Ang idiot na si Ava ay lihim na gumawa ng kasunduan sa likod ko at ni Evelyn na wala ang lahat ng aking shares. Kay Evelyn, wala na akong natira. Pinalayas nila ako sa kumpanya. Ano? Pinalayas ka niya sa kumpanya? Hindi ako makapaniwala. Ibalik mo siya dito. Tuturuan ko siya ng modo. At ibabalik sa kanyang lugar. Tigilan mo na ang pagpapalala ng bagay. Si Evelyn ay tiyak na galit ngayon. Kausapin mo siya pagkatapos nito. Pagkatapos ay magiging maayos na lahat. Naiintindihan ko, nanay. Miss Reed, narito ang ulat ng progreso. Magaling. Mamaya, pwedeng i-present ito sa Glory Group. Tandaan mo, mas mahalaga ang kliyente. Mas kailangan nating ipakita ang pinakamabuti nating serbisyo. Gets ko. Pupunta na ako sa Glory Group. Evelyn, nahanap na kita. Pakiusap, huwag ka nang magalit sa akin, okay? Galit? Hindi ako galit. Mabuti naman. Umuwi ka kasama ko mamaya. Mag-dinner tayo kasama ng mga magulang ko, sabi ng nanay ko. Marami siyang sasabihin sa'yo. Ang ibig kong sabihin, hindi ko sasayangin ang oras ko sa pagagalit sa isang taong hindi mahalaga.
Evelyn, 10 taon na tayong magkasama. Paano mo ako iiwan dahil sa maliit na bagay? Mr. Hart, nakalimutan mo ba? Sinukuan na kita. Ngayon, ako si Evelyn Reed. Wala nang kinalaman sa iyo. Mr. Hart, tumigil ka. Ang Mason Corp ay hindi pumapayag ng mga hindi autorisadong tao sa loob. Evelyn, bumalik ka. Michael, Umalis ka. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako pinalayas ni Evelyn? At ako hindi naman sana ako napalayas. Michael, alam ko nagkamali ako, pero nandito na ako ngayon para ayusin ang mga bagay. May paraan ako para maibalik ka sa Mason Corp. Paano? Narinig ko na magsisimula ang Mason Corp ng huling pre-IPO financing nito. Kung makukuha mo ang deal na iyon, ang mga shareholders ay maghahanda na anyayahan kang bumalik. At pagkatapos, kapag nakita ni Evelyn ang kakayahan mo, siguradong babalikan ka niya. Tama. Basta makuha ko ang mahalagang deal na iyon. Babalik sa akin si Evelyn. Pagkatapos, ang mga shares na pagmamay-ari niya ay magiging akin. Ngayon ay ating huling round ng pre-IPO financing. At ito rin ay unang hamon ko bilang CEO. Ang pagkabigo ay hindi option. Naihanda mo na ba ang mga regalo? Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Si Miss Reed ay pinahahalagahan ang mga batong tinta ng Davines. Itong isa ay nagastos ko ng malaki. Mag-ingat ka dito. Relax, Michael. Ingatan ko ang regalo mo. Ikaw ang pinakamahusay. Evelyn, ilang araw na kitang hindi nakikita. Mas maganda ka ngayon. Bakit ka nandito? Nandito ako para sa handaan para sa sanggol ni Ginoong Smith. Siyempre, Evelyn, ilang taon ko nang pinapatakbo ang Mason Corp. Kahit na pinalayas mo ako, may sarili pa akong mga koneksyon. Narinig mo yon, Evelyn? Ang galing talaga ni Mike. Dapat talaga siyang pahalagahan mo. Evelyn, alam kong galit ka lang. Naipahayag mo na ang iyong punto. Sapat na yan ngayon. Mikhail, kapag nakikita ko kung gaano kayabang at tiwala sa sarili, napagtanto ko na talagang nagkamali ako sa isang bagay. Dapat matagal na kitang iniwan. Paano ako naging bulag noon para hayaan ang isang delusyonal na tanga na sirain ang buhay ko? Evelyn, huwag mo akong subukan. Makakatakas ka pa ng isang beses. Alang-alang sa nakaraan. Pero hindi na sa pangalawang pagkakataon. Kung magsasalita ka pa ng masama sa akin, kapag nakuha ko na ang pagpopondo na ito, ang mga shareholder na yon ay magmamakaawa sa akin na bumalik. Huwag mo akong sisihin kapag pinalayas kita noon. Tama, Evelyn. Mag-sorry ka na kaya. Mapapatawad ka ni Mike dahil sa 10 taon ninyong kasaysayan. Oh? Kaya mukhang may tiwala ka sa pagkapanalo ng funding na ito? Evelyn, malaki ang pag-asa sa akin ni Mr. Smith. Kung mag-sorry ka, pagkatapos kong makuha ang funding na ito, ibabahagi ko sa iyo ang credit at maaari pa tayong magbalikan. Dapat kang magpasalamat sa aking pagkabukas palad. Naririnig mo siya? Gusto ni Mike ng paumanhin. Evelyn, mas mabuti pang lumuhod ka at mag-sorry ka na ngayon. Kung patagalin mo pa, baka magbago ang isip niya. Kailangan mong mag-sorry. Hindi lang sa akin kundi pati kay Ava. Dapat mong makuha ang kanyang kapatawaran. At gawin siyang direktor. Kung hindi, tayo ay tapos na tuluyan. Si Miss Reed ay nagbigay ng sobra sa kumpanya at pinapag-sorry mo siya kay Ava. Kadiri ka! Assistant ka lang. Anong karapatan mong sumigaw sa akin? Magsalita ka pa ng isang salita at pagbalik ko sa kumpanya, sisibakin kita. Tama. Hintayin mo lang si Mike na bumalik. Ikaw ang una sa listahan. Oh, talaga? Sige, tingnan natin kung gaano katagal ako ang mangunguna sa mga desisyon. Ikaw? Mike! Ang sweet ko naman. Bakit hindi niya ako gusto? Pinapahirapan ka niya lagi. Ang sama ni Evelyn? Kapag bumagsak siya sa pagkakataong ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Mr. Smith. Binabati kita sa iyong bagong silang na sanggol. Salamat. Nasaan si Mr. Hart? Bakit hindi siya sumama sa iyo? Mr. Smith,
Pasensya na. Huli ako. Patawarin mo ako. Si Evelyn ay hindi ako pinapansin lately. Ang mga kabataan ay mahilig sa kanilang maliit na away, pero away ay away. Huwag mong hayaang maapektuhan ka. Hindi ba sa tingin mo? Tama ka. Kailangan nating maging maunawain. Then. Evelyn, huwag na tayong mag-away. Pagbalik natin, hihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako, okay? Michael, marunong kang makipag-usap sa kasintahan mo. Hindi masama. Salamat sa iyo, Mr. Smith. Alam ng lahat kung gaano kayo sweet ng asawa mo. Sinusubukan ko lang gayahin ang iyong halimbawa. Michael, laging alam mo kung ano ang sasabihin. Kailangan nating mag-inuman minsan. Bakit pa maghihintay? Bukas na lang. Paano kung golf? Pwedeng maglaro muna ng golf, saka tayo mag-inuman. Mukhang maganda. Ikaw ang bahala. Mukhang kay Mike na ang lahat ng funding deal na ito. Pinangako niya sa akin na kapag siya na ulit ang namumuno, gagawin niya akong direktor. Pero huwag kang mag-alala. Sa panahong iyon, maaari kang mag-resign at maging isang pagod na may bahay. Huwag kang magyabang. Malayo pa ang resulta. Mr. Smith, ang huling round ng pre-IPO funding ng Mason Corp ay malapit nang magsimula. Ano sa tingin mo? Matagal ko nang pinagmamasdan ang Mason Corp. Nakakuha ka lang ng malaking order sa Glory Group din. Ang laki ng potensyal. Sobrang optimistiko ako. Pagkatapos ng party, dalhin mo sa akin ang kontrata. Narinig mo ba iyon? Sumang-ayon si Mr. Smith sa funding. At ikaw, Evelyn, kung wala si Mike, wala ka. Miss Reed, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Darating ang tulong. Hindi ako sang-ayon sa funding deal na ito. Hindi ako sang-ayon sa kasunduan sa pondo na ito. Hindi pa nagsisimula ang party. Bakit mo dinala ang anak natin ng maaga? Buti na lang nauna ako. Kung hindi, maloloko ka at mapipirmahan mo ang kontrata. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba dati ay optimistiko ka rin tungkol sa Mason Corp? Hi, Mrs. Smith. Tingnan mo. Kung may nagawa akong mali, pakiusap ipaalam mo sa akin. Aayusin ko ito. Isang duwag na hindi kayang tanggapin ang kanyang pagkakamali at hinahayaan lang nasisihin ng isang babae ay hindi karapat-dapat makipagsosyo sa amin. Mahal, ito ang desisyon ko. Ayos ka lang ba dito? O sa tingin mo, dahil lang may anak ako, wala na akong karapatang magsalita? Siyempre hindi. Huwag mong sabihin iyon. Hindi na namin popondohan ang Mason Corp. Huwag kang magalit, okay? Mali ka, pinopondohan pa rin namin ang Mason Corp, hindi lang sa pamamagitan ni Michael. Dahil pinalayas ka sa kumpanya, hindi ka na makakarepresenta dito. Yakapin mong mabuti ang anak ko mamaya. Gusto ka niya. Sige, yayakapin ko ng husto ang munting bata. Mr. at Mrs. Smith, magsisimula na ang party. Nina, magsisimula na ang party. Oras na para pumasok. Mr. Smith, ma'am? Evelyn, anong mga trick ang ginamit mo para magustuhan ka niya? Kung sa tingin mo gumamit ako ng trick, subukan mo naman. Tingnan mo kung titingnan ka man lang ni Mrs. Smith. Kung mabigo ka, wala kang pinagkaiba sa asong tumatahol? Ikaw, May mga tanong? Mag-isip ka ng paraan? Kung hindi, ligwak ka na. Miss Reed, si Mrs. Smith ay laging mahirap lapitan. Bakit siya napakabait sa'yo? Dahil lahat ay tungkol lang sa resulta. Anong ibig mong sabihin? Si Mr. Smith ay lampas 40 at sa wakas ay nagkaroon ng anak na lalaki na matagal na niyang ninanais. Tuwang-tuwa siya. Si Mrs. Smith ay tuwang-tuwa rin. Ang buong pamilya ay tuwang-tuwa at lahat ng bisita ay masaya para sa kanila. Ngunit sa dagat ng masasayang tao, may isang hindi napansin. Kahit siya mismo ay hindi napansin ang sarili. Sino iyon? Si Mrs. Smith mismo. Kahit sa pinakamahusay na pangangalaga, magbabago ang iyong katawan. Sa panahon ng pagbubuntis at panganganak, si Mrs. Smith ay nagsusuot ng maluwag na damit habang nagpapagaling. Pero nang subukan niya ang kanyang mga lumang damit para sa party, napagtanto niyang hindi na kasya. Kaya, bukod sa regalo, binilhan ko siya ng isang bagay na makakapagpaganda sa kanyang figura. Natural, nagpapasalamat siya sa akin. Oh, naiintindihan ko. Kaya pala namili ka ng damit bago ang party. Pinlano mo na yun dati pa. Paano kung naisip na niya yon at naghanda na ng sarili niyang damit? Wala lang. Nag-advance ako para sigurado. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayang makipagbakbakan kay Michael. Kahanga-hanga.
Little Rory, anong problema? Oh hindi, mukhang may nasasakal siya. Doktor, kumuha ng doktor. 911 po. Kailangan namin ng tulong. Pumunta ka agad. Aabutin ng hindi bababa sa 5 minuto bago dumating ang doktor. Hindi siya tatagal hanggang doon. Nako, mahal ko. Natuto ako ng ilang first aid para sa sanggol. Subukan ko. Hoy, Evelyn! Hindi ko narinig na marunong ka ng first aid para sa sanggol. Sigurado ka? Huwag saktan ng sanggol. Oo, Evelyn. Huwag kang maglaro. Tigilan mo na. Isinuka niya ito. Okay na siya ngayon. Buti na lang mabilis kumilos ang babaeng ito. Kung hindi, malala sana. Evelyn, maraming salamat. Kung may nangyari sa anak ko, hindi ako makakapagpatuloy. Uy, Nina. Okay lang bang tawagin kita ng ganyan? Hindi mo kailangang magpasalamat, Nina. Walang anuman. Pero maayos naman si Rory. Paano siya nakalunok ng ubas? Kailangan mong tingnan iyon. Molly, anong nangyari? Kasama ko siya sa buong oras. Sumusumpa ako na inalagaan ko siya ng maayos. Itong babae ito, siya iyon. Nakikipaglaro siya kay Rory kanina. Tiyak may ginawa siya. Hindi ako iyon. Wala akong ginawa. Kunin ang footage. Mr. Smith. Nababaliw ka na ba? 1 buwan pa lang siya. Bakit mo siya pinakain ng ubas? Gusto ko lang siyang pasayahin. Hindi ko sinasadyang manakit. Mike, hindi ba sinabi mong pahangain si Mrs. Smith? Sumusunod lang ako sa utos mo. Hiningi ko lang na tulungan mo ang bata, hindi pa kainin. Hindi ko alam. Mr. Smith, pasensya na. Aksidente lang iyon. Mabuti naman ang intensyon ni Ava. Tingnan mo, pangako, hindi na niya hahawakan ang anak mo. Simula nang ikasal kami ng asawa ko, nananaginip ako na magkaroon ng anak na lalaki. Makalipas ang 20 taon, sa wakas nakuha namin itong munting kayamanan. Pero ikaw at itong tanga mo ay muntik na siyang mapatay. Lumayas ka sa paningin ko ngayon din. O wag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Lumayas. Hindi. Lumayas? Segurado. Mr. Smith, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mr. Smith, pakiusap. Mr. Smith, nagmamakaawa ako sa iyo. Evelyn, gusto ka naming sumama sa entablado para sa toast. Ayos lang ba? Isang karangalan para sa akin. Tara na. Mike! Ava, napahamak mo ako ng sobra. Bakit mo pinakain ng ubas ang isang buwang gulang? Napansin kong nagpapalapit si Mrs. Smith kay Evelyn, kaya gusto kitang tulungan. Ginawa ko ito para sa iyo. Sinubukan ko ang aking makakaya. Malaki ang naitulong ko. Tumahimik ka. Puro kagulo. Kasalanan mo lahat kung bakit ako pinalayas. Tapos na ako. Sinaktan mo ako? Muli? Tama na sa iyo. Alis ka. Kapag tapos na ang party, ipatawag mo si Evelyn para makipagkita sa akin. Pinalabas na ako ng ilang araw na ang nakaraan, pero hindi pa siya pumupunta. Bastos iyon. Hindi na siya babalik. Iwalay na kami ng tuluyan. Ano? Na-secure namin ang funding deal. Natapos na ang huling round ng funding ng Mason Corp. Susunod,
Pumili na lang tayo ng petsa at maghanda para sa IPO. Ang galing mo. Nakuha mo ang funding ng Smith Group sa unang subok mo. Ms. Reed, ang hindi kapani-paniwala. Sa iyong pamumuno, tiyak na aangat ang Mason Corp sa mataas na antas. Sige, ngayon. Ang pag-secure ng pondo at ang opisyal na paglulunsad ng ating IPO ay karapat-dapat ipagdiwang. Ngunit simula pa lamang ito. Kailangan pa rin nating magsikap. Okay, bumalik na sa trabaho ang lahat. Miss Reed, ito ang mga account na ninakaw ni Michael noong siya ay CEO. Ganito karami? Talagang bulag ako dati. Wala akong ideya na ginagawa niya ang lahat ng ito sa likod ko. Buti na lang na-secure mo ang funding kay Mr. Smith. Kung hindi, kung ito ay tumagas, hindi makakapag-public ang Mason Corp. Iorganisa ang lahat ng ebidensyang ito. Kung anuman ang kinuha ni Michael sa kumpanya, sisiguraduhin kong ibabalik niya ang lahat. Evelyn, alam kong nandito ka. Evelyn. Evelyn, Hindi ka makakapasok. Umalis ka. Tuta ka. Tumabi ka. Huwag mo akong hadlangan sa pagkikita sa magiging asawa ng anak ko. Pasensya na. Hindi ko sila napigilan. Okay lang. Pwede ka nang umalis. Evelyn, hindi ko dapat pinayagan si Ava sa Mason Corp. Pinaalis ko na siya. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi na siya lilitaw sa buhay natin. Patawarin mo ako. Evelyn, humihingi na ng tawad si Mike sa'yo. Bilang kanyang ama, ginagarantiya ko na hindi na magdudulot ng problema si Ava. Masaya ka na ba ngayon? Evelyn, pwedeng mo akong saktan para mailabas mo ang galit mo. Okay lang kahit ano basta patawarin mo ako. 10 taon na tayong magkasama. Evelyn, kaya mo ba talagang iwan lahat ng iyon? Siyempre kaya ko. Mikhail, lahat ng pagkakataong pinaglinis mo ako ng kalat ni Ava. Lahat ng pagkakataong sinisi mo ako para sa kanya. Maging noong sinakal mo ako para sa kanya. Anyway, Mikhail, kung patuloy kang mag-iskandalo, mapapatunayan mo lang na tama ang desisyon kong hiwalayan ka. Evelyn, mali ako. Sumusumpa ako, hindi na mauulit. Dati mo akong mahal. Bakit hindi mo ako mapatawad? Gaya ng sinabi mo, noon pa iyon. See? Nasabi ko na lahat ng sasabihin ko. May IPO akong dapat ihanda. Ay. Umalis ka na ngayon? O tatawag ako ng security? Hindi. Evelyn Reed, ang paraan ng pagtrato mo sa iyong lalaki ay lubhang kahindik-hindik. Makinig ka. Kung matalino ka, babalikan mo ang anak ko at ibibigay mo sa kanya ang posisyon mong CEO. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat, pinalayas mo ang anak ko para masolo mo ang kumpanya. Tingnan natin kung paano ang isang masamang babae tulad mo magpapublic ng isang kumpanya. Siya, mas mabuti pang gumawa ka ng malaking palabas at mag-imbita ng maraming reporter para i-cover iyon. Huwag mo ring kalimutan ang mga internet influencers. Mas malaki, mas maganda. Sa ganoon, malalaman ng lahat kung paano nagnakaw si Michael mula sa Mason Corp na parang parasito noong siya ay CEO. Paano mo nakuha ang mga ito? Evelyn, inimbestigahan mo ako? Kailangan ko ba? Akala mo ba talaga na maitatago mo yan magpakailanman? Michael, may 3 araw ka para bayaran ang bawat sentimo na ninakaw mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Hahayaan mong maaresto ang anak ko? Evelyn, may puso ka ba? Evelyn, alam kong mali ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Seguridad. Evelyn, huwag mo to gawin sa akin. Evelyn, Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sinabi ko sa iyo noon pa, huwag kang makisali sa kanya. Hindi ka nakinig. Tingnan mo, wala siyang awa. kung hindi mo sinabi sa akin na dalhin si Ava sa kumpanya at alagaan siya,
Hindi sana kami ni Evelyn nasa ganitong gulo. Hindi sana siya nakakaalam ng kahit ano. At ngayon, tingnan mo. Kung hindi ko mababayaran ang 50 milyon, ipapakulong niya ako. Sinusubukan ko lang humanap ng katulong para sa'yo. Ano ang gagawin natin ngayon? At tingnan mo ngayon, kung hindi ko mabayaran ang 50 million, ipapakulong niya ako. Sinusubukan lang kitang humanap ng katulong. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang tanging paraan ay bayaran muna ang pondo. Saka na natin alamin ang iba. Magkano ang meron tayo? Makakapag-ipon tayo ng 10 milyon. Inipon ng nanay mo lahat ng perang pinadala mo sa mga nakaraang taon. May 10 milyon din ako. Ang mga bag, apartment at sasakyan na ibinigay ko kay Ava sa mga nakaraang taon, umaabot din ng 10 milyon. Mabait siya. Tutulungan niya ako sa problemang ito. Tama. Nakita namin si Ava na lumaki. Mabait siyang babae. Tutulong siya sigurado. Ang galing! Tama. Kung makahanap ka ng bagong sugar daddy, isama mo ako. Michael? Siya? Loser lang siya. Nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Lalaki na siya, pero hindi niya kayang harapin si Evelyn. Ngayon, pinalaya siya sa Mason Corp. Wala na siyang silbi ngayon. Kung alam ko lang na wala siyang kwenta, sana iniwan ko na siya kanina pa, sa halip na magpanggap na inosente at mabait na babae sa loob ng 1 taon. Huwag mo akong pagtawanan! Maging isang inosente at mabait na babae sa loob ng 1 taon. Huwag mo akong pagtawanan! Niloloko ka ni Ava. Ava, Mike, Mr. Hart, bakit ka nandito? Gutom ka na siguro. Magluluto ako. sinungaling. Talagang sinungaling ka. Niloko mo talaga ako. Ava, akala ko napakabuti mo. Paano mo nagawang dayain ang anak ko? Hinahanap mo to. Matandang gago. Paano mo nagawang saktan ako? Niloko ko ang anak mo. Pero dahil lang tanga siya, ilang matatamis na salita, kaunting muso, at nababaliw siya. Ngayon tingnan mo, iniwan siya ng nobya niya. Wala siyang pera at wala siyang kwenta. Sinasabi ko sa'yo, karapat-dapat ka niyan. Sabihin mo ulit yon, Ava. Isoli mo lahat ng binili ko para sa'yo. Ang apartment, ang kotse, ang mga alahas. Lahat. Ano? Paano mo nagawang magkaroon ng lakas ng loob? Nahilingin sa akin na ibalik ang mga bagay na ibinigay mo sa akin? Managinip ka, wala kang makukuhang sentimo. Panaginip mo yan, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Hindi mo ibabalik ang mga iyon, tapos magsasabit ako ng mga banner sa labas ng bahay mo para malaman ng lahat na ang pamilya mo ay nagpalaki ng isang walang hiyang anak na babae. Tingnan natin kung paano mo yan mabubuhay. Hindi ka nangangahas. Mike, hindi naman kailangan masyadong ganyan, di ba? Magkasama tayong lumaki. Hindi kailangan sunugin ang lahat. Sige, bayaran mo. Wala nang pag-uusapan. Pero ako, wala akong pera. Walang pera? Ibenta mo ang mga bagay na binili ko para sa iyo. Naibenta ko na ang mga iyan matagal na. Ngayon, ang apartment na lang ang natitira. At alam mo ang sitwasyon ng merkado. Hindi gaanong mahalaga ang lugar na ito. Naibenta mo? Nasaan ang pera? Ginastos ko. Malaking lungsod, alam mo na, mahal lahat. Nagpa-plastic surgery ako, nagpunta sa mga spa, bumili ng mga bag, ubos na ang pera. Ganyan mo ginastos ang pinaghirapan niyang pera? Tuturuan kita ng leksyon. Teka lang. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Mabubulok ka sa kulungan. Wag! Mike, pakiusap. Umalis ka. Palagi ko nang sinasabi na si Ava ay mapanlin lang. Hindi tulad ni Evelyn, na diretsahan, lahat ng perang iyan, at sinayang niya lahat. Mike, ano ang gagawin natin ngayon? Saan tayo kukuha ng $30 milyong? Baka dapat kang magmakaawa ulit kay Evelyn. Walang katuturan. Para saan? Nagkamali si Mike. Pero wala bang kasalanan si Evelyn? Mahigit 30 na siya. At ayaw pa siyang bigyan ng anak na lalaki. Kung nagkaroon ng relasyon si Mike, siya ang nagtulak sa kanya. Nanay, tatay, tigilan na ang pagtatalo. Alam ko ang gagawin.
Dati ay nabulag ako ni Ava. Pero ngayon, alam ko na. Ang tunay na nagmamahal sa akin ay si Evelyn. Siya. Lulunukin ko ang aking pride at hihingi ng tawad. Malamang hinihintay niya akong bigyan siya ng dahilan para umalis. Mike, humingi ka ng tawad kay Evelyn nang maayos sa pagkakataong ito. Maaring matigas ang ulo niya, pero mabuti siyang babae. Kung mawala siya sa iyo, pagsisisihan mo ito habang buhay. Kahit na nagtantrum siya, huwag kang magalit. Kailangan mo siyang lambingin ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, nanay. Alam ko ang gagawin. 10 taon na siyang kasama ko. Oras na para bigyan siya ng tahanan. Kumusta? Pabor lang. Kumusta, Evelyn? Busy ka? Hindi ako nakakaistorbo, di ba? GNG, Hart Sr., ano ang problema? Malapit na kaming umuwi ni John. Gusto naming kumain kasama ka para magpasalamat sa pag-aalaga mo sa amin sa lahat ng taon. Hindi na kailangan yan. Oo, kailangan talaga. Walang abala iyon. Nagpareserba ako ng pribadong kuwarto. Ipadala ko sa iyo ang address. Kailangan mong pumunta, ha? Siya. G. Soton, tumigil ka sa pagtakbo. Inutusan ni G. Soton Sr. na kahit ano, sasama ka sa amin ngayon. Hindi ko hahayaan na ibenta mo ako. Ang sama ng lolo ko. Bata pa ako. Bakit naman pinipilit? Dahil wala siyang pakialam sa akin. Wala akong magawa, kundi tumakas. Hulihin siya. Ang ganda niya. Nasaan siya? Saan siya pumunta? Tingnan natin doon. Salamat. Michael, anong ginagawa mo? Evelyn, minsan mong sinabi na walang mas masaya kaysa ang paglipat mula school uniform tungo sa wedding dress. Sa nakaraang 10 taon, minahal mo ako ng walang pag-aalinlangan. Pinangarap mong magkaroon tayo ng tahanan. Ngayon, dapat matupad ang pangarap na iyon. Evelyn, pakasalan mo ako. Evelyn, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Sabihin mo oo. Pakasalan mo siya. Evelyn, inayos ko ang lahat ng mga sorpresang ito para sa iyo ngayon. Inimbitahan ko ang lahat ng ating pamilya at mga kaibigan upang masaksihan ang masayang sandaling ito para sa atin. Evelyn, pakasalan mo ako. Ha? Akala mo mahuhuli mo ako? Hoy, saktong-sakto ka. Pumasok ka at tumulong. Oh, Tumanggi ako. Evelyn, masyado ka bang na-excite at nagkamali ng sasabihin? Subukan nating muli, Evelyn. Tumanggi ako. Ayaw ko. Narinig mo ba ako ng malinaw? Kung hindi, kukuha ako ng loudspeaker para sa iyo. Evelyn, ano ang ginagawa mo? Pinipilit mo lang akong sumuko at ginawa ko na. Nag-propose pa ako sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Michael, tigilan mo na ang kaawa-awang drama na yan. Hinding-hindi kita pakakasalan. Evelyn Reed. Evelyn, inaamin ko na mali ako dati. Naloko ako ni Ava, pero isinuko ko na siya sa pulis. Hindi ko na siya kukontakin. Huwag ka nang magalit. Michael, kailan ka ba titigil sa pagsisi sa babae? Sa mga pagkakamali mo? Hindi ako basurero? Kaya huwag kang lalapit sa akin ng basura mo. Evelyn, 10 taon kang kasama ko. 30 anyos ka na. Sino pa bang gugustuhin ka bukod sa akin? Ano naman kung 30 anyos na ako? 3 taon kang mas matanda sa akin.
Baka dapat patay ka na ngayon. Pero tama ka. Tumatanda ka na. Para diyan. Evelyn, ano yung tingin na yan? Michael, may itsura at pera ako. Kung maghahanap ako, mas bata ang pipiliin ko. Bakit kita gugustuhin? Dahil matanda ka at magaling manloko? O dahil milyones ang utang mo at sobrang dukha? Uy, boy, may bakante akong posisyon para sa alaga. Gusto mo? Siya iyon. Siya na. Evelyn, ganun ka ba kadesperado sa lalaki? Wala kang pake sa waiter? Evelyn, tingnan mong mabuti ang sarili mo. Matanda ka na at kupas na. Gusto ka ba talaga niya? Ow! Gusto ko! Miss, ang pangako ay pangako. Simula ngayon, sa'yo na ako. Huwag kang mag-alala. Madali lang akong alagaan. Ikaw, Evelyn, kayo dalawa. Evelyn, tama na ang kalokohan. Dapat alam mo kung kailan hihinto. Luhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, sa oras na magmakaawa ka talaga, hindi na ako babalik pa. Ang galing! Huwag kang tatalikod! Mag-aalala talaga ako kung ginawa mo. Kasi matanda ka na at pangit. Kahit ang itsura mo ay insulto sa kanya. Ikaw, Katawa-tawa. Ito ay katawa-tawa. Michael, ito ba ang babaeng pakakasalan mo? Wala siyang hiya. wala ka bang pakialam sa pangalan ng pamilya Hart? Tatay? Tumayo ka ng tuwid. Nasaan ang iyong paninindigan? Kaya naman kahit isang babae ay kayang yurakan ka. Ilabas mo ang inihanda ko. Mahal, nagtatampo lang ang mga bata. Pwede bang wag na nating palalain ang sitwasyon? Ilabas mo na. Ang pamilyang Hart ay nagmula sa marangal na lahi. Isa sa kanila ay nagsilbi bilang kalihim ng estado. Pinamunuan ko ang pamilyang ito ng mahigit 30 taon. Lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran ng pamilya. Evelyn, bago mo pakasalan ang aking anak, inaasahan kong sasauluhin mo ang bawat isa sa mga ito. Kung hindi, hindi ka na makakatapak sa aking bahay. Mga panuntunan ng pamilya Hart pambungad. Unang patakaran, ang mga asawang babae ng Hart ay hindi lumalabas sa publiko. Ikalawa, hindi ka kakain sa mesa. Anong lumang kaugalian ito? Puro kalokohan. Ang tapang mo? Manahimik ka. Huwag mo siyang takutin. Ginoo, mataba ang may problema o tainga? Hindi mo ba narinig na sinabi niya na hindi niya pakakasalan ang anak mo? Oh, siguro utak na. Katulad ng anak mo, na mamana sa pamilya. Kawawa naman. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Tumigil ka. Evelyn, alam ko. Michael, ito na ang huling babala ko. Wala nang mga daya. Bayaran mo ang pera at mawala ka sa aking paningin. Kung hindi, handa kang idemanda. Tara na. Grabe, ito ay sobrang kahiya-hiya. Mike, ayos ka lang ba? Masakit ba? Heto, kunin mo itong pera. Hindi. Hindi ko sinadyang insultuhin ka. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin at naantala ko ang trabaho mo. Isaalang-alang mo itong bayad sa iyong oras. Miss, ako. Nandoon siya. Muli. Sumama ka sa akin. Mr. Sutton, huwag kang tumakbo. Dito. Ikaw. Ikaw ay... Huwag kang magsalita. Wala na sila. Pwede mo na ba akong bitawan? Miss, ang banggo mo. Marunong kang mangakit. Tawag ko lang sa'yo ay sweet. Hindi ka naniniwala? Maari mong tikman. Bakit ka nila hinahanap? Sino ka? Bakit ka nila hinahanap? Sino ka? Ako si Javon. Nagtatrabaho ako sa Ace Club. Miss, ang tatay ko ay sugarol at may sakit ang nanay ko. Ang ate ko ay tamad at pasaway. Ang hirap. May mas malala pa. Miss, pagkatapos mag-utang ng tatay ko ng marami, ibinaling niya sa akin ang mga kuko. Ibinenta niya ako sa Ace Club para magsilbi sa mayayamang babae. Tumanggi ako
kaya tumakas ako. Sila ang mga maniningil. H Club? Hindi ba sa mga sato ng Ace Club? Hindi ko alam na ginagawa nila iyon. Ginagawa nila. Totoo iyon. Miss, mayroong mas madidilim na bagay na hindi mo alam. Tanggapin mo ako, pakiusap. Wala akong mapuntahan. Kung mahuli nila ako, tapos na ang buhay ko. Miss, hindi ako kumakain ng marami at kaya kong gawin ang lahat. Miss Reed, hindi ba kayo naghahanap ng yaya? May ilang inirekomenda ang ahensya. Gusto ninyong tingnan? Ipadala ninyo sa akin ang detalye. Pasensya na, hindi ako tumatanggap ng tao. Pero, kunin mo muna ang perang ito. Miss, ayaw ko ng pera. Bakit hindi mo ako kunin? Magaling ako sa mga gawaing bahay. Makakatulong ako sa paligid. Hindi ka magsisisi, kaya kong gawin lahat. Bukod pa riyan, hindi lang ako makakatulong sa mga gawaing bahay. Makakatulong din akong layuan ang mga lalaking masasama. Ang pinakamahalaga, gwapo ako. Mas gaganda ang mood mo kapag nakita mo ang mukhang ito. Kung ganyan ang sabi mo, mukhang maganda nga. Pero, Wala nang pero. Miss, ako si Yavon Sutton. At ikaw? Evelyn Reed, Evelyn? Ang ganda ng pangalan. ito ang aking lugar. Iyan ang aking pag-aaralan. Huwag kang pumunta doon. Iyan ang kusina. Malapit na ang oras ng hapunan. Maghanda ng magluto ng hapunan. Mayroon akong mga trabahong gagawin. Magluto? Hindi mo kaya? Kaya ko. Kailangan ko. Natuto ako ng mga diskarte mula sa isang eksperto. Walang tatalo sa pagluluto ko. Tutulo ang laway mo niyan. Siya, bahala ka na. Kumusta? Pre, paboran mo ako. Kumusta? Magsiyasat ka ng isang tao. Ang pangalan niya ay Javon. Nasa pintuan ako. Huwag kang kumatok. Iwan mo lang sa pintuan at umalis ka. Anong ginagawa mo? Nagtatapon ako ng basura. Tapos ka na sa trabaho? Malapit na. Magpahinga ka muna. Handa na ang hapunan sa 10 minuto. Siya? Ito, subukan mo. Ang lasa nito? Parang sa Oaklet. Evie, sa totoo lang, Nagtatrabaho ka sa Oaklet, di ba? tama? Nagtatrabaho ako doon kasama ng nanay ko mula noong 10 taong gulang ako. Kaya naman pala. Ito, kumuha ka ng hipon. Salamat. Kain ka na. Evie, ayaw mo ba ng hipon? Hindi naman. Nakakapagod kasi magbalat. Noong bata pa ako, tinutulungan ako ng tatay ko magbalat. Pagkatapos, nagka-date ako. Evelyn, seryoso ka ba? Hindi mo kaya magbalat mag-isa? Wag mong kainin. Pagkatapos nun, hindi na ako kumain ng hipon. Eto, kunin mo. Wag na. Hindi naman ako maarte. Hindi ka maarte. Hipon lang. Magbabalat ako ng hipon para sa iyo habang buhay. Para sa iyo ito. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Mahal kita. So, hindi naman ito abala. Ayaw lang niya. Tama na. Kumain ka na. Lalamig na.
Ayos lang. Huwag gumalaw. Ivy, magaling ako dito. Pangako ko sa'yo. Kumusta? Mas okay ka na ba? Mas malakas ba? Mas okay na ngayon. Magpahinga ka. Hindi ako pagod. Makita ka, nagbibigay sa akin ng lakas. Sige, bolero. Gabi na. Magpahinga ka. Ingat. Miss Reed, may impormasyon ako tungkol kay Javon. Na-email ko na sa iyo ang file. Okay. Nakuha ko. Napakasama ng buhay niya at pinaghinalaan ko pa siya ng masamang hangarin. Javon, manatili ka rito hanggat gusto mo. Ako na ang bahala sa mga bagay sa Ace Club. Gabi na. Magpahinga ka na. Buti na lang handa ako. Kumusta? Pabor naman. Kunin mo ang takeaway mula sa Oaklet at ihatid mo sa address na pinadala ko sa'yo. Gayun din, mag-set up ka ng bagong pagkakakilanlan para sa akin. Partikular na. Tigil, anong ginagawa mo? Ito ang bahay ng anak ko. Ma'am, pakiusap, huwag kang makialam sa amin. Inabuso ng anak mo ang pondo at ayaw magbayad. Si Miss Evelyn ay nagsampa ng kaso sa ngalan ng kumpanya. Ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng anak mo ay kinumpis ka na at siya ay naka-blacklist dahil sa pandaraya. Bukod pa, si Mr. Reed ay may karapatang kumilos laban kay Mr. Hart. Ang kasong ito ay may kinalaman sa malaking halaga ng pera. Kung si Mr. Hart ay hindi makabayad sa tamang oras, si Miss Reed ay maaaring ipakulong siya kahit kailan. Ano? Anong sinabi mo? Nanay? Mike, hindi ka pwedeng makulong. Wala pang nakulong sa pamilya natin. Kung makukulong ka, magiging usap-usapan kami ng tatay mo. Nakakahiya. Bobo ka. Sinabi ko sa iyo, ang masayang asawa ay magbibigay ng masayang buhay. Halatang gusto ni Evelyn na mawala ang pamilya natin. Siya ba ang nagpadala sa iyo dito? Ilabas mo siya. Pasensya, hindi kayo makikita ni Miss Reed. Hindi ako makikita? Sigurado akong natatakot siya. Evelyn, hindi mo to seryoso. Isang maliit na problema lang yan sa relasyon natin. Hindi naman ganoon kaseryoso. Tsaka, humingi na ako ng tawad. Kailangan mo ba talagang gawin to sa akin? Makinig ka. Paalisin mo sila ngayon din? O pagsisihan mo? Sobrang grabe. Michael, hindi mo kailanman maiintindihan ang pinsalang ginawa mo sa akin. Kung hindi ako binigyan ng langit ng pangalawang pagkakataon, sana'y napunta ako na inubos at sinira mo. Evie, pumunta ka rito. Salamat. Subukan mo. Masarap ang lasa. Oo nga. Sariwa ito. Eksaktong paraan ng paggawa nila sa probinsya. Ang considerate naman. Masaya ako na nagustuhan mo. Pagkatapos ng almusal, maghanda ka. Lalabas tayo? Pinalalayas mo ba ako? May mali ba akong nagawa? Hindi ba masarap ang pagkain? Relax ka lang. Hindi kita pinalalayas. Sa tingin ko lang, bata ka pa. At may magandang kinabukasan. Nakuhaan kita ng trabaho bilang assistant. Basta magsikap ka, sigurado akong mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ang pamilya mo. Naku, akala ko pinalalayas niya ako. Salamat, Evie. Ang bait mo talaga. Paano kita mapasasalamatan? Paano kung maging sayo na lang ako? Hayaan mo ako.
Evie, anong problema? Javon? Bata ka pa. Siguro, ang iyong mga nakaraang karanasan ay naghubog ng ugali mong laging nagpapasaya sa iba. Pero kailangan mong malaman, hindi lahat ng mabait sa iyo ay may nakatagong motibo. Mabait ako sa iyo dahil nagsisisi ako sa kung paano ka tinrato ng pamilya mo. Hindi mo na kailangan gawin ito. Busog na ako. Maghanda ka na. Alis na tayo. Pero, anong gagawin ko? Evie, talagang may nakatagong motibo ako. Umalis ka sa harapan ko. Gusto kong makita si Evelyn. Kailangan niya ng appointment. Kung wala, hindi ka makakapasok. Bago ka yata dito. Alam mo ba kung sino ako? Nobyo ako ni Evelyn, ang CEO ng Mason Corp. Single si Miss Reed, tigilan mo ang pagpapanggap. At tingnan mo na lang ang sarili mo sa salamin. Oy, Nandito si Miss Reed. Evelyn, Kumusta, Miss Reed? Reporter ako. Binabati kita sa pagiging isa sa nangungunang 10 negosyante. Gusto kitang interview. Kumusta, Miss Reed? Ako ang manager sa Oceana Corp. Gusto naming makipag-usap sa iyo tungkol sa isang proyekto. Evelyn, kailan ka naging napakagaling? Kumusta, Evelyn? Ako si Steve Logan. Talagang hinahangaan kita. May boyfriend ka ba? Kung wala, ako ba'y iyong pag-isipan? Ay naku, may nanliligaw sa kanya. Ako ang boyfriend niya. Sumuko ka na. Steve Logan ha? Tatandaan kita. Sige, tara na. Evelyn, kailangan kitang makausap. Wala siyang sasabihin. Sa isang gago na tulad mo. Umalis ka na habang may panahon ka. Ikaw ang dapat umalis. Kausap ko si Evelyn. Anong karapatan mong makialam? Si Javon ay akin. Siyempre kaya kang lampasan niya. Ikaw naman, bakit nandito ka imbes na magsumikap para bayaran ang mga utang mo? Evelyn, nakikiusap ako. 10 taon na tayong magkasama. Hindi mo ba pwedeng palampasin ito? Palampasin? Paano ang nakaraan ko? Tigilan mo na ang pag-arte, Michael. Hindi ka naman talaga nagsisisi. Natatakot ka lang. Pero kailangang magbayad para sa mga ginawa nila. Walang makakapagligtas sa iyo. Evelyn, umalis ka. Tigilan mo ang pang-aapi sa kanya. Hindi ka nakarapat-dapat sa kanya. Maaaring mabait si Evelyn para palampasin ito kung mangyari muli. Pero pagsisisihan mo, bawat desisyong ginawa mo. Nakakatakot iyan. Ikaw, maglagay ng karatulang nagsasabing, bawal pumasok si Michael Hart. Opo, Ginoo. Tama na. Isa ka lang palamunin. Nakikinabang sa kanyang tagumpay. Si Evelyn ay hindi titingin sa isang batang tulad mo. Paano pa kaya sa isang maruming tao tulad mo? At ano naman kung palamunin ako? Ayos lang sa kanya iyon. Ganoon din ang ginawa mo. Sino nagsabi niyan? Hindi ka panipaniwala. Pinapahirapan mo ako na huwag kang pagpira-pirasuhin. 10 taon na ang nakalipas. Binayaran ni Evelyn ang iyong matrikula at iyong renta. Pagkatapos mong graduate sa kolehiyo. Nagpagod si Evelyn araw at gabi para kumita ng puhunan para sa iyong startup. At saka, si Evelyn ang kumuha ng lahat ng deal ng kumpanya. Lakas loob mo bang sabihing hindi ka isang palasyash? Ha? Iyon ay, hindi lang ikaw ang nakikinabang sa kanyang anino. Ganoon din ang iyong kabit. Hindi lang iyon. Marami pa. Kailanman hindi mo pinasalamatan si Evelyn sa kanyang ginawa. Gaano ka kakapal? Ang mukha? Alam ko, naroon ang Mason Corp ngayon dahil kay Evelyn. Sa aming bilog, si Michael ay isang walang kwentang tanga. Nakakahiya siya. Kalokohan. Hindi ko ginawa ang mga ganoong bagay. Tanga ka. Medyo iba ka sa dati. Ay nako, na-excite ako. Nagalit ako nang makita siya na hinamak ka ng ganoon. Kung hindi siya tumakbo, sinuntok ko na siya. Wala siyang kwenta. Kalimutan mo na. Tara na. Hey, buti na lang. Michael, pinatawad ka na ba ni Evelyn? Lahat ng mga legal na liham dumating sa bahay namin sa probinsya. Ngayon, alam na ng buong bayan. Nakakahiya naman ito. Ano? Evelyn, lumampas ka na. Kumusta, Ginoong Blanc? Ito si Michael Hart. Gusto mong bumagsak ang Mason Corp, di ba? Mayroon akong bagay na magugustuhan mo. Sige, makita tayo mamaya. Evelyn, huwag mong isipin na ilista ang iyong kumpanya. Dahil gusto mo akong puksain, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko.
Miss Reed, inagaw ni Mr. Blank ang proyekto sa suburb. Ito na ang ikatlong proyekto ngayong buwan. Kung magpapatuloy ito, maaaring makaapekto sa anunsyo ng IPO. Binigyan ko siya ng paraan, pero sinasamantala niya ang swerte. Sige. Oras na para hilahin siya. Evie, oras na ng tanghalian. Mag-uusap tayo mamaya. Bantayan mo siya. Opo, ma'am. Dumating ka. Evie, sumasakit na naman ba ang ulo mo? Gusto mo ng masahe? Javon, dinala kita dito para matuto. Hindi para maging personal assistant ko. Pero gusto kitang alagaan. Hindi mo ba gusto? Wala na. Gawin mo ang gusto mo. Kumain na tayo. Kumusta? Alamin mo kung sino ang sumisira sa Mason Corp. Kung sino man ang manggulo kay Evie, gugulpihin ko sila hanggang sa maging baldado. Naunawaan. Oh, siya nga pala. Kailan ka babalik? Ipinahayag ni Mr. Sutton Sr. na kung sino man ang magtago ng katotohanan sa kanya babalatan ng buhay. Javon, nasa bingit na ako. Relax ka lang. Babalik akong may pamilya. Magpapasalamat si Lolo sa iyo. Binabati kita, Mr. Blanc. Isa pang proyekto ng Mason Corp ang nakuha. Ganoon din. Susunod ay ang paglulunsad ng proyekto sa Yate Island. Iyan ang pangunahing prioridad ng Mason Corp para sa ikalawang kalahati ng taon. Kung makukuha natin iyon, kalimutan na ang pagtugtog ng bell para sa IPO. Mawawala kay Evelyn ang lahat hanggang sa kanyang huling sentimo. Ha 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 ha. Parehong patakaran gaya dati. Ilipat ang pera sa aking account. Sige, may ipapakopya ako na kumopya ng proposal kaagad. Ito, isa pa. Magdiwang tayo para sa isa pang matagumpay na pagtutulungan. Pag-pop ng champagne. Bago makakuha ng proyekto, ay bawal. Javon, nalaman naming si Michael ay nagbebenta ng kumpidensyal na impormasyon sa kakumpetensya ni Evelyn. Well, mukhang masyado tayong maluwag sa kanya. Sinumang mga has na hawakan ng babae ko, tuturuan ko sila ng leksyon. Mga kapatid, sirain ang lugar na ito. Mga kapatid, sirain niyo ito. Ano ang sisirain? Bakit ka nandito? Kasama pa ang lahat ng taong ito. Narinig ko ang tungkol kay Michael. Pumunta ako para ayusin ang mga bagay-bagay. Lahat sila ay mga pinagkakautangan. Tama, mga pinagkakautangan. Mga pinagkakautangan? Nag-aalala sila baka tumakas ako, kaya binabantayan nila ako. Paano na ang mga bagay-bagay? Ginulo ka ba niya? Siya? Sus. Matagal nang nalaman ni Miss Reed. Lahat ng proyekto ay may malalaking problema. Hindi lang iyon, si Miss Reed ay may ipinakuha na magtanim ng virus sa USB drive. Ang sistema ng Blank Corp ay tuluyang nasira. Dahil kay Michael, walang sino man ang makakaya na makipagkompetensya sa Mason Corp sa loob ng ilang taon. Magaling, Evie. Kilala ko si Michael. Wala siyang prinsipyo. Nasaan siya ngayon? Nag-away sila ni Michael at Mr. Blank. Nahati ang ulo ni Michael at naospital siya. Ang susunod na naghihintay sa kanya ay isang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo. Sige, tama na tungkol sa kanya. Umuwi na tayo. Nagugutom ako. Sige, umuwi na tayo? Maligayang pagdating sa seremonya ng paglilista ng Mason Corp, tanggapin natin si Miss Reed, isang palakpakan. Mr. Sutton, pumayag si Mr. Sutton Sr. na ipagpaliban ang kasal mo, pero kapalit, kailangan mong bumalik at manahin ang imperyo ng pamilya. Salamat sa lahat sa pagdating. Sa pamamagitan nito, inaanunsyo ko, ang Mason Corp ay opisyal ng nakalista. Hindi ako babalik. Sabihin mo kay Lolo na may kumupkop sa akin. Ang imperyo ng pamilya ay walang katulad dito.